damdamin ang magiging kwentuhan natin dito kay Heidi. Kasi nagulat ako. After so many years, nagkita kami muli pero mukhang may magandang balita. Alam nyo, ang kwento natin nagsimula 2022 pa ba o bago pa ang 2022? Bago po, 2021 po ako nagka-problema na po. May bukol si Heidi sa ovaryo. Gano'ng kalalaki yung bukol mo sa ovaryo? Yung pong naging practice po, kasi laki na ng kamao po. Sinlaki ng kamao. Ilan? Dalawa po. Dalawa. Tapos yung bukol na yon, ang diagnosis po nila ay neoplastic process with massive ascites. Ibig sabihin, nag-iipon ng napakaraming tubig sa kanyang tiyan. So iniisip nila na baka ito ay nanggaling sa ibang parte rin ng katawan. So, nangayayat ng gusto si Heidi dati, di ba? Opo. Ngayon po, nakalitaw lang po lahat ng ugat ko dati to. Dati. Ngayon, talagang bumabawi na. Opo, na medyo natakpan na po na nagkago na rin po yung mga ugat. At umuwi si Heidi ng probinsya dahil parang nag-give up ka na, di ba? Saan probinsya ka umuwi? Sa Baler, Aurora. Baler, Aurora. In fact, nag-online consultation na lang po kami. Nakailan tayo? 2 o 3? 3, no? In fact, pinatawag ko yung anak ni Heidi na babae. Dahil gusto kong maipaliwanag kung gaano, alam mo na, ang sitwasyon kaseryoso. Kaya lang, hindi naman nagpakita yung anak mo sa akin. Yun nga, alam niya kung pauwi ako. Siya doon po ako galing sa lugar niya ako. May dala akong pagkain. Doon po, iniwan ko po sa guard kasi pauwi po ako ng probinsya ngayon after nag-check up po. Hindi man po ako hinatid. Parang masamaan mo lang sana ako. Parang malungkot din po yun. Pagpunta ko talaga dito sa dito. Parang nalaman ko ano. Isa lang naman siya na anak ko. Isa yung anak niya, asawa rin siya. Pero kahit na ganoon ka grabe yung kanyang dinadala, imagine niyo, bukol sila, laki ng pamao, kaliwat kanan. Solo nagpupunta si Heidi sa ating klinika. Ang ginagawa na lang natin ay tinutulungan natin si Heidi kahit papano yung kaya lang natin sa pamamagitan ng pag-issue ng mga request niya, medical certificate, no? Lumalapit na lang sa mga local government. Yun lang po talaga maasar ko talaga. Kaya pasalamat talaga ako sa Panginoon na mayroong DSWD na nalapitan. DSWD, yun ay pinagbibili mo ng gamot, no? So, tuloy-tuloy lang, umiinom po siya ng gamot niya. Pero ngayon, since 2022, nagkita kami muli. 2025 na po. Ultrasound siyang bago, oh. Anong sabi nung nag-ultrasound sa'yo? Pilit na hinahanap yung bukol, wala siyang makita. Nagtataka siya, mukhang may tubig, pero dapat po may makikita akong bukol sa tubig niya. Oo. Wala daw, kahit anong galaw-galaw niya po doon sa ultrasound sa loob ng wala, hindi niya makita. Kaya ako rin po mismo hindi makapaniwala na, pilit ko rin kinakapa, wala na rin po akong makapa. Kasi dati pag kinapa ko, talagang andyan ka agad, nakaumbok po ng matigas. At saka dati severe. Ang pain o kirot na talaga. humihingi ka sa akin, puro pain reliever na lamang. Dati natitiis ko pa po sa bahay yung pain, pero pagka umatake na po, talagang nagpapatakbo na ako doon sa malapit sa hospital po sa amin para turukan po ako, pero ayaw na rin po kami. Kaya sabi po ng doktor doon, ipakain na raw lahat yung gusto kong kainin, saka yung pain na dapat kung ibigay niya sa akin. Dahil kumakalat ng araw po, kaya panay na rin po yung pulo ng tiyan ko na talagang dinig-matinig, halos po maghapo, pulo. Yun ang sabi mo sa akin, kumupulo, hindi yung tiyan. Talagang ang lakas po na maririnig mo po talaga yung pulo kahit nandun ka po sa malayo-layo na ganyan. Pero ngayon, po, parang normal ka na. Sabi po nung isang pasyente dyan na niya, parang wala ka naman pong sakit. Parang wala ka talagang sakit kasi naasahan ko, maputla siya at nangihina at hindi siya tatawa kung in pain siya.
At saka alam niyo, Dok, di ko ba binawan niyo sa akin ang karne nun? Oo. Eh, ano po, Dok, natakot na ako nung bumababa na yung hemoglobin ko. Kumain ka na. Ay, sabi ko, hindi, kahit yung karning baka lang, para yung hemoglobin ko, hindi tuloy Tumaas, bumagsak. oo. So, patikim-tikim na po ako, Dok. Hindi na ako natakot. Sabi ko, bahala ka na, Panginoon. Sabi ko, ikaw ang nakakaalam sa akin. Kung oras ko na. Sabi ko, pero kung lulobin mo pa kung madugtungan yung buhay ko, ikaw lang po talagang makakapagpagaling sa akin. Yan ang keyword. Number 1, bahala ka ng Panginoon. Tama. Number 2, tiwala. At number 3, siya naman talaga nagpapagaling eh. Hindi naman doktor, di ba? Ang dami kong nag-a-advise sa akin. Mag-chemo na, mag-surgery na, pero ayaw ko talaga. Hindi ko sila po pinapakinggan. Tinestimony ko nga rin po yung sinabi niyo sa akin na kung pipiliin ko po yung chemo at saka surgery, mayroon pa yung iyano sa akin na doktor na libre, wala akong babayaran, pero hindi ko po pinakinggan yung advice niyo sa akin na yun. Kasi ayaw ko po talaga mas lalong madadali buhay ko. Yung asawa ko po sabi niya, i-admit na raw niya ako sa ospital. Sabi ko, hindi. Kung kukunin na ako, sabi ko, pero pag dinala mo ako sa ospital, mahaba ng 1 buwan sa akin doon. Sabi ko po sa kanya, hindi ako papayag. Sabi ko, ang Panginoon, ang hihintayin ko na umusga o mag-decide para sa akin. Yun po yung ano ko, Dok. Yun lang po. Sabi na niya, ha? Ang Panginoon ang talagang may hawak ng ating buhay. Of course, kailangan may disiplina tayo. Yung ating mga pangangalaga sa ating katawan. Pero ang main treatment galing sa taas. Thank you po. Doing physical examination kay Miss Heidi. Walang pamumutla. Wala rin ako nakakapangkulani sa kanya. At ang tiyan na kinakapan natin, dati hindi mo ito mahawakan sa sobrang sakit hindi lumalaki yung kanyang atay. Wala ring tenderness. And the truth is, nawala yung nakakapang mga bukol dito eh. Nawala, no? Dati po may nakakapa kayo. Oo. Dati kapasya talaga, no? There's nothing. Siguro parang lamad na lang po siguro, Dok, yung natitira. Oo. Dati, ganyan talaga eh. Dati silaki ng kamao. Wala rin tayong nakikapang manas sa kanya. So, yun lang. God is good.